Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Pagkagising-gising ko nga pala, nasikaso ko lang itong mga charger at mga nakakalat. Mahirap na rin kasi maligwit yung charger at baka mawala. Pagkalabas-labas ko pala, nakita ko lang itong pala si Manya na nakaabang dito sa may pinto. Maaga nga lang din palang namalingking nanin ng jowa ko at binigay niya sa akin itong pagkain na to at almusalin ko daw. Nasakto pa nga rin yung binili niya at paborito ko yung mga ganitong kakanin. Eto naman si Dior, nagising na rin at gusto na agad magpabuhat. Pagkalabas ko lang din pala dito sa kwarto, kumakain ng kapatid ng jowa ko at yung kuya niya. After lang din pala kumain ng kapatid ng jowa ko, nilaro niya si Dior. Sabi ko nga sa kapatid ng jowa ko, pakibuhat na lang at baka matagtag yung tiyan na Dior at kakakain lang din niya. After lang din pala makapaglaro nila ni Dior, nag-asikaso na yung kapatid ng jowa ko at papasok daw siya ngayon. Sabi ko nga, wag nang pumasok at nandito kami at para may kasama kami dito sa bahay nila. Eto naman jowa ko, pagkagising-gising parang pumunta na doon sa may lamesa at nilaro niya yung aso ng kapatid ng jowa ko. Noong mga unang kita ko nga yung aso nila, talagang takot na takot ako at sabi ko baka ako makagat. Pagkatapos lang din pala makipaglaro ng jowa ko kay Manyan, kumain na rin kami ng almusal. Nakita ko nga lang pala yung kapatid ng jowa ko na hindi pa pala nakakalis. Sabi ko bakit hindi pa siya nakakalis at iniintay lang daw niya yung sundo niya. After lang din pala namin nakapag-asikaso at kumain, lumabas kami muna ng jowa ko at pupunta kami doon sa isang kapatid niya. Talaga namang grabe dito ang init sa Bataan at napakatindi ng sikat ng araw. Kaya sabi ng jowa ko, lumabas daw muna kami at doon ay kahit papaano ay malakas ang hangin. Doon kasi sa lugar ng kapatid niya may malaking dalawang puno ng mangga kaya talagang napaka-presong tumambay. Kaso nga lang nasaktong pagdating namin maghahatid pala siya ng eskwela niya kaya sabi niya hintay na lang namin siyang bumalik. Medyo hindi rin naman ganun kalayuan yung paghahatidan niya ng eskwela niya kaya sabi niya hintay na lang daw namin siya. Hindi na rin pala siya nagtagal, dumating na rin at may dala nga siyang alamang at sabi niya kukuha daw siya ng mangga sa likod ng bahay nila. Sabi ko nga ibuti na lang din talaga ngayon at tagabunga ng mangga. Talagang pinapanood ko pa lang sila, talagang laway-laway na ako sa kinakain nila kaso lang talagang bawal sa akin yung may alamang. Hello. Ang galing? Pogi nung manok oh, baka gusto nyo bumili guys, 5,000 na lang yan. Eto nga palang anak ng kapatid ng jowa ko, niloloko ko siya, sabi ko bakit hindi ako binibigyan? Yeah. Mahilig kumain, nagugas ang plato, di tinuloy. Talaga namang napakaiba talaga ang pakiramdam pag nasa probinsya ka, talaga nakaka-relax, nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Eto nga palang kapatid ng jowa ko, gumawa na lang siya ng tali para may panungkit ng mangga. Ang nakakatuwa lang din talaga sa probinsya, pag may puno ka ng mangga, kukuha ka na lang din pag may bunga na. Kasi kung bibili ka sa palengke, napakamahal ng kilo mangga at nasa halos 180 ang per kilo. Buti na nga lang din at pag uwi namin, napataon namin na may bunga pa yung mangga nila at halos hindi pa hinog. Talaga naman binabalatan pa yung mangga, talaga nangangasim na ako. Napakaganda pa kasi ng mangga, talagang sausawin talaga sa alamang at hindi pa ganun kahinog. Ito talagang jowa ko, napakahilig sa mangga nito at talagang paborito niyan, yan lalo yung sinasawsaw sa alamang. Be. 30K dati. Thank you. Yan guys, hanggang dito na lang. Thanks sa panonood. Bye-bye.